So, ang ginagawa sa'yo, Pastor Kibuloy, okay, ay Lisa Ahas motivated yan dahil nakakabit ka sa pangalan ng Duterte. Ito ang Wow Trending. Pastor Apollo C. Kibuloy lalaban hanggang sa huling hininga at pamunuan ang revolusyon laban sa mapang-api at mapang-abusong politiko at sa administrasyong Marcos. Ayon pa sa mensahe ni Pastor Apollo C. Kibuloy kahapon na nakahanda na ang kanyang team sa Amerika at pati na rin dito sa Pilipinas. Pero ang nakapagtatakaan niya bakit bawal siya magdala ng mga kasama para harapin ang kanyang kaso para maipakita sa publiko kung ano ang kanilang gagawin sa kanya kung siya ay lumabas at magpakita. At dahil dito, diretsahang binanatan si Presidente Bongbong Marcos at si First Lady Liza Marcos sa pakikipagsabwatan di umano sa US. Sa kaguluhang ito na nangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi nyo ba napapansin na sobrang tahimik ng mainstream media sa mga isyu ng katiwalian sa gobyerno ngayon? Sa issue ng MOOE, hindi mo pera yan sa Lotto, PCSO, pati na rin sa People's Initiative. Sa mga bilyones na kinulimbat ang pondo sa kaban ng bayan, bistado na ang pinsan ni Presidente Bongbong Marcos na siya ang pasimuno ng People's Initiative. Pero walang aksyon at tuloy pa rin pala ang PI. Hindi pa nga daw na bago ang konstitusyon pero sira na ang ating rights. Dahil sa mga pangyayaring ito ngayon, nagtatago na ngayon si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil anytime daw ay pwede na daw siyang mawala sa Pilipinas. Kung ang lahat kaya na ito na sinasabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay totoo, ano ang masasabi ng mga kababayan natin na ultimo lang si Pastor Apollo C. Kibuloy nga na mayaman, ginawan nila ng kasalanan at hinusgahan ng walang due process? Paano pa kaya tayong mga mahihirap? Mabuhay po kayo, Mr. Kibuloy. Tama yung constitutional right mo. Kung may kaso, idaan sa husgado, hindi yung Senado. Kaya Riza Hontiveros, hayaan nyo na ang husgado kung may kaso ipadimanda. Kung may gustong magdemanda, maging parehas kayo. Hindi ako tagasunod ni Kibuloy pero bigyan nyo siya ng bantay na karapatan sa ating bansa. Iba ang nagagawa ng sakim sa pera at kapangyarihan. Laking pagsisisi namin ng pamilya namin na binuto namin si Marcos. Napilitan kaming bumoto kay Marcos dahil sumama siya kay Inday Sara. Yun ang laking pagkakamali ng Duterte. Sana nagsabi rin si former President Rodrigo Roa Duterte kung sino ang presidente niya para may idea tayo. Dapat lahat ng tagasunod ni Pastor Apollo C. Kibuloy, lumabas na kayo para suportahan si Pastor at sasabay kami, mga mamamayang Pilipino. Nagtatrabaho kay Pastor Kibuloy para magtistigo laban sa kanya. Solid Maharlika, nako, thank you. So isa yan sa mga na-inform sa akin. Sabi lang nung informant, sabi niya, Ms. Maharlika, wag mo munang expose siya noon. Siyempre, sa dami na information na nakarating sa akin, sinet aside ko lang kasi sabi ng informer, wag mo muna i-chika yan kasi baka masusog kung sino. Kaya nga yan lang ang pwede kong sabihin. Na talagang si Liza Ahas motivated ang ginagawa kay Pastor Kibuloy, ginagawa sa akin, ginagawa sa lahat. Kasi mga kababayan, gusto nilang masolo, okay, ang naratibo na si Kuting ang Ahas administration, si Tambaloslos ay bukod tanging magagaling at ang ganda-ganda ng Pilipinas. Kaya gusto nila tayong i-shutdown, patahimikin. Ako ang isa sa biktima na sinutdown ang dalawang Facebook account at ako ang isa sa mga biktima na may mga proxy cases na mga ginagamit si Lisa Ahasmag sa mga taong kanyang mga pinakikinabangan na dumidila sa kanyang, kipay para makinabang sa kaban ng bayan. Demonyo po ang kalaban ng Pilipino. Hindi lang naman ako nagsabi niyan. Even ang kanyang kapatid ni Kuting Jr. na si Amy Marcos mismo ang nagsabi na papaligiran ng demonyo ang kanyang kapatid. So, ang ginagawa sa iyo, Pastor Kibuloy, okay, ay Lisa Ahas motivated yan dahil nakakabit ka sa pangalan ng Duterte. Sasagutin ko ulit, yung tungkol sa FBI cases niya, 43 counts here, na ganito, ganyan, let's leave it to the court. Kasi hindi man ako
I am not in the position na magsalita. Una, hindi naman ako bugado at di ko naman in and out, di ko naman nabasa yung mga cases na yun. But I am talking about sa grandstanding nila dito sa Senado na ang gusto nilang palabasin, convicted na si Pastor Quiboloy. Sabi ko nga, hindi po ako fan ni Pastor Quiboloy. At hindi ako part ng kanilang, ano man ang congregation. But I am for the truth. I am for yung pang-aapi na ginagamit sa kanya ay pareho ng panggigipit na ginagawa kay Teves, kay Bantag, kay Maharlika, kay General Macanas. Ulitin natin, imagine mo, si General Macanas ay walang sinabing libelous statement. Pero police chief, pinakamataas, di ba? Sa ating pulis siya. Ginigipit ang isang ordinaryong citizen katulad ni Macanas. Ano ba, if you compare si General Macanas, yung kanyang engagement to Pastor Quiboloy, wala yun. How much more ang SMNI at si Pastor Quiboloy na yung engagement nila dito sa all over the world, pinakikinggan sila ng taong bayan. Kaya gustong i-shutdown niya ni Lisa Smugs dahil ayaw ni Lisa Smugs na dinadawit ang pangalan niya, na dinadrag ang pangalan niya. Kasi ayaw ni Lisa Smugs na malaman na siya ay punot dulo ng smuggler, ng smuggling pulburonic, lahat ng pang-aapi sa Pilipino, pag-fix ng mga passport, ng visa, pag-fix ng mga taxes, sa BIR, lahat kasabwat ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Buwaka ng inang yan. Kaya sabi ko sa inyo, tunawin nyo na yan kung gusto nyo talagang magkaroon ng panatag na Pilipinas. Nakita nyo naman ang mga nangyayari dyan sa Pilipinas ngayon. So yung issue kay Pastor Quiboloy na siya ay nagtatago na, nagtatago siya kasi anytime pwede siyang damputin, di ba? Tama lang yung kanyang ginagawa na protektahan niya yung sarili niya at sabihin niya sa taong bayan na kung oras man nang may mangyari sa kanya, ang may kasalanan ay ang gobyerno ng Pilipinas. Doon sa gobyerno ng Amerika, I don't think so. I don't know kung saan siya nagagaling. Pero dahil siguro dahil may kaso siya. Pero hindi ako naniniwala na Amerika ang tatarget sa kanya. Okay? Hindi ako naniniwala diyan na na 'yun ang talagang gugurgur sa kanya. Pastor Quiboloy, ang gugurgur sa iyo ang sarili mong dugo. Ang taksil na gobyerno. 'Di ba? Sila ang gugurgur sa iyo. Yan ay gawain ng mambubudol, gawain ng mga sindikato at mafia. Yan ang nakikita natin diyan, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi ni Pastor Quiboloy doon na handa na siyang mamatay, siya ay sisimulan niya ang laban, I encourage you. Go! Milyon-milyon ang iyong kongregasyon. Di ba? Magsimula na kayong magsalita sa daan, sa kalsada. Dahil ito, hindi ito matatapos kung hindi nyo tatapusin. Dahil tatapusin nila ang kaba ng bayan, uubusin nilang mga hayop na yan. Tapos the nerve na magsasabi si Tambalos do, si mga kampo ni Kuting na kung meron daw, ganitong kasinungalingan si Quiboloy, bakit daw hindi siya dumaan sa legal process? Bakit, sabi ko nga kanina, bago tayo naputan, bakit hindi dumadaan sa legal process itong buwaka ng inang gobyerno? Bakit nila nililitis si Pastor Quiboloy diyan sa Kongreso? Sa Senado, Bakit yan sa nililitis? Sabi ko nga, kung gusto nilang i-convict yan, kung feeling nila na ang Senado ay diyan dapat nililitis ang mga taong nagkamali, di ba, ang makasalanan, sabi ko, ano pa ang silbi ng mga korte natin sa Pilipinas? Pag-abolish na yung mga korte natin na hindi na kung gumasos ang taong bayan. Wala ng korte, diyan na lang sa Senado. Diyan na lang sa Kongreso kung gusto nyo litisin. Dahil sabi ko nga, ilang beses ko sinabi, kung gusto nyong i-convict dyan sa Senado, Kongreso, si Quiboloy, dahil sa tingin ninyo, yan ang avenue o yung platform na dapat ang mga makasalanan ay dyan hinuhusgahan. Pero ang Lotto, ang Robles, di ba? Ang involvement ni Lisa Smugs, narinig yun naman, ang binati niya si Mel Robles nung kanong birthday ni Mel Robles on January 20, na
sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo, referring to the General Manager of PCSO. Bakit hindi nyo ikaray-karay yan dyan sa Kongreso at Senado? Hindi nyo gagawin yan. Kasi magkakaalyado kayo, mga impacto kayo. Diba? Kaya taong bayan, tama naman. Ako, buti nga nagsalta na si Kibuloy. Kasi ako, last year pa lang, nagsasabi na ako sa inyo, speak up, get up. You know, pick them up. You have to pick them up. Lulubog kayong lahat. Gigipitin kayong lahat. Si Kibuloy, may power pa yan eh. May pera yan. Si General Macanas, walang pera. Ako, wala akong pera. Okay? Na lumaban sa mga kademonyohan. Ito, hindi ko kaya magbayad ng hitman. Si Lisa kaya magbayad ng hitman. Ang gobyerno kaya magbayad ng hitman gamit ang pera ng bayan. At pwedeng mangyari yan. Na ipapategi nila, gugurgurin nila si Pastor Kibuloy. Gugurgurin nila ako December pa lang. Di ba? Na nag-volunteer yan si Milyonaryo nung siya ay nanalo sila sa loto, na bahala na siya sa ulo ko. I reported them, di ba sinabi ko sa inyo? Nireport ko na sila. Nireport ko sila sa FBI. Bakit? Nireport ko yung mga putang inang yan. Kasi, mga kababayan, kung ano mangyari sa akin, sa isang ibang, kay Kibuloy o kung kanino pa, at least recorded. Nireport ko yung mga putang inang yan, mahaba yung diary ko. Actually, you know, kahapon, kailan ba yun? Well, I'm not gonna say that, okay? I'm not gonna say that. It's secret. Kahapon nakipag-party ako. Yun na lang. You know what I mean? So, ang punot dulo nito, mga kababayan, ang punot dulo nito, itong hinayupak na gobyerno ni Marcos Jr. Okay? Sila ang punot dulo ng panggigipit. Kaya ngayon, mga miyembro ni Pastor Kibuloy, you know, simulan nyo ng magmarcha at mag-speak up. Kailangan na nating tunawin ang mga ito. Kasi pwede nga talagang batuhan na lang ng pampachorva yung kanyang properties. Patuhan ng magtatanim ng mga ebidensya. Eh kung malawak yung properties niya, kung iba, I don't know kung gaano kalawak yung properties niya, pwedeng, you know, mag-chopper ang mga demonyo na mga kaalyado ni Lisa, hulugan ng anything na pwedeng mapahamak siya. Ngayon, mga palangga, ano sabi ng taong bayan? Sabi ko nga, ang panggigipit ng kuting at ahas pulboronic government sa SMNI ay at kay Kibuloy ay panggigipit sa bawat Pilipino. Wala na kayong laban sa Pilipinas, wala nang hustisya, wala nang batas. Dahil sa kanila ang batas, pag gusto nila kayong gipitin, gigipitin kayo. Pag gusto nilang palayain, ang katulad na lamang yung issue kay Remulla na sangkot sa droga o sa damo yung kanyang anak, di ba? 2022, nakaalpas. Nakalaya ang buwaka ng ina. Pero itong mga hindi pa napapatunayan na sila ay nagkasala o wala pang hatol, di ba? Anong ginagawa? Gina-cancel ang passport. Katulad ni Tevez. Tinamnan din yan, di ba? Doon sa kanyang, sa Negros. Pinagtatamnan din na kesyo may nakitang ganito, may ganyan. Hindi yan bago sa Pilipinas ang magtanim ng ebidensya at magtanim ng mga pulburon. Yung mga ordinaryong citizen nga tinatamnan ng pulburon para idiin ang mga buwaka ng inang tiwaling polis. Hindi yan bago sa Pilipinas. So kung kayang gawin ng PNP ang sindakin ang isang General Macanas, kaya din nilang magtanim ng mga ebidensya at kaya din nilang ganunin si Kibuloy. Kung kaya nilang ganunin si Kibuloy at si Duterte, sino ka? Palangga na nakikinig ngayon. Sino ka na hindi nila kayang tamna, na hindi ka kayang gipitin? Dahil sa bawat kritiko na nagsasalita, ay gusto nilang patahimikin. Suppression na ito. Look at the mainstream media. Nasaan na ang pinakakritiko nila na si Maria Ressa? Nasaan na ang mga dilawang mga kritiko nila? Tumahimik na silang lahat. Sino ba ang kritiko ng buwaka ng inang gobyernong ito? Hindi ba tayo mga dating supporter nila? Hindi ba kayo magtataka? What's wrong with this government? Kung kami na diehard na nag-spend ng pera, tayo, pera, oras, nagsasalita
Anong ibig sabihin yan? Something wrong with this pulboronic. Kasi they are pulboronic. They are bangag na bangag. So you, PSG, military, na nakikita ninyo ang pagiging bangag ni Lisa, ang pagiging demonyita, yung pag-iisnab kay Sarah, yung pagtatantrum ni Lisa, lahat nakikita nyo. Ito'y pagsasalarawan na demonyo po ang nasa Malacanang. At alam na alam kong demonyo yung mga yan. Kasi mga user at mga sinungaling. Bakit mga sinungaling? Ang sabi, ibangon kayo. Nabangon ba kayo? Ang sabi, ang bigas pamurahin, ang mga pulburon, ang mga smuggler pinag-aapuan. Paulit-ulit ko na sinasabi. At dito kay Pastor Quiboloy, sabi ko nga, hindi ko siya kinakampihan dahil hindi po ako fanatic ni Pastor Quiboloy. Hindi nga ako nagsishare ng kanilang, kasi kung fanatic ka lahat, bawat kibot nila ay isishare mo. Diba? Senior ko lang yung mga post nila nung si Kuting ay nagkaroon ng debate, ng ano dyan, ng kunyari na debate sa SMNI, diba? During the election. Pero tinitignan natin yung anggulo ng panggigipit kay Pastor Quiboloy. Nag-agree ba ako sa lahat ng mga sinasabi ni Pastor Quiboloy? Hindi. Ba't ka mag-agree sa mga bagay na sa tingin mo ay hindi tama? Pero yung panggigipit sa kanya, ay mag-agree ako doon kasi nararanasan ko, nararanasan ni General Macanas, nararanasan nyo lahat yung panggugurgur sa ating mga Facebook account. Yung pagkukontempt kay Lorraine Badoy at saka kay Celis dyan, di ba? Na pinipilit silang na i-reveal ang kanilang source. Sila ay protektado ng batas. 'Di ba? Protektado sila na hindi mo basta-basta pwedeng i-reveal yung source. Kaya nga, kung lahat ng mga mainstream media pipilitin ninyo na i-reveal ang source, di lahat pinagugurgur na yun. Kaya nga ang taga-mainstream media lagi nagsasabi, ayon sa aking bubuit, ayon sa aking source. Tapos ang SMNI host, Badoy at Celis, exempted sila doon na dapat pigain sila kung sino ang nagsabi sa kanila. Kasi what? Gugurgurin ang mga buwakang inang taga-kongreso. Sabi ko nga, mga palangga, kung yan ang batayan nila na i-convict nila si Quiboloy dyan sa Senado, dapat kinonvict na nila yung buwaka ng inang milyonaryo na yan, Mel Robles na yan, na mismo inamin na yung mga nanalo sa lottery na nilagay nilang picture ay hindi totoo, edited. At nakita nyo yan, million viewers yan sa TikTok, sa lahat ng social media. Tapos gusto kasi ng gobyernong ito makalimutan, matanggal si Lisa Ahas sa limelight. So hindi natin tatanggalin si Lisa Ahas dahil siya ay pinuno ng sindikatong gobyernong ito. Siya ay isang mafia, siya ay supporter ng smuggler, siya ay supporter ng pulboronic dahil sila mismo ay pulburon. Paulit-ulit na lang natin sinasabi yan, mga kababayan. Okay? Paulit-ulit ko na lang sinasabi sa inyo, ayan si Michael Ma. Paulit yung smuggler na kasabwat nila. Ayan, kasama nila sa negosyo. 'Di ba? January pa lang of last year sinasabi ko na sa inyo, yung mga kababayan. Paulit-ulit na lang ba tayo? Ganito na lang ba gawin natin? Okay? Hindi nyo bubuksan ang inyong mga isipan. Oh, ayan, mga nakawala, Chandramani, mga nakawalang non-bailable ang mga cases. Sino lahat ng may author niyan? Si Lisa Smugs. Ayan, si Sayarot na pulboronic. Kasama na naman, papuntang New York. Paulit-ulit yan, mga palangga. Balikan nyo ibang mga video ko. Yan ay sindikato. Ayan. Ayan, Ashgard. Yan. Ashgard owner. Yan mga kasabot ni Lisa Smugs sa mga hakmi. Ayan, pag dukot ng mga papeles and everything. Ganyan si Lisa Smugs. Demonyo yung hinayupak na yan. Ayan. Nakita ninyo? Yan sa loto-loto na yan. Di ba? Ninakaw nila sa clothing company. Yan, bakit hindi gawing ikulong na yung mga hayop na yan or pabulokin sa bilangguan pero hindi ginagawa. Si Quiboloy lang. Dapat si Quiboloy idiin sa Senado, ganito, ganyan, ganon. Kumuha ka pa ng mga testigo. Kaya sabi ko, ganun ba ang korte? Isang panig lang ang pakikinggan? Ayaw ni Quiboloy pumunta dyan kasi di naman korte yan eh. Dahil gigipitin nyo lang yung tao, pipilit nyo ng gusto ninyo. Ano namang ang laban ng tao? Na kapag nagsalita, iko-contempt ninyo. Nakita nyo naman kay Lorraine. Si Celis, pinagpatayan ng mikropono, ayaw pagsalitain. Gusto ng mga masyondang kongresista, sila lang ang pakikinggan. Diba? Si Ka Eric. Nagsalita doon nung time na bago sila